Follow up muna sa sunog sa isang cold storage facility sa Quezon City. Kina Fernando po Jr. Aba, naku, Diyos ko, lalo pang lumaki. Lumakas. Itinaas na sa ikatlong alarma ang sunog. Val Gonzales, please come in, Val. Mayor, halos ay lumunto na dahil tinupok na. Tuluyan ng nilamon ng apoy. Itong nandito sa may pinakaunahang bahagi nitong cold storage facility. Asan? Na tinutupok kayo ng apoy dito sa Glacier North Refrigeration Storage na nandito sa kapanang Fernando Po Jr. Avenue dito sa Barangay Del Monte, Quezon City. Ayun o, naku, Diyos ko. Oo, yung binobomba Ang ng itim na apoy. usok. Oo, yung kung may papakita yung pinakahuli. Ayan, nakita na, Val. Oo, pinakita na. Yung malaking apoy, Mayor, dito sa may Shell Gasoline Station. Naku, Diyos ko. Sinatalba itong Shell Gasoline Station dahil... Oo nga, ano? Oo, yan yung sitwasyon dahil pader lang ang pagitan, Mayor. Tama. Ay isang sangay ng Shell Gasoline Station, yung nandito sa may pinaka-gilid mismo kung ikaw ay nakaharap dito sa may kahaba ng Fernando Po Avenue. Kung ikaw ay nakaharap dito sa Glacier North Refrigeration Services Corporation na tinutupok ng apoy. Tupi-tupi na yung mga yero, lumundo na yung mga bakal, at pumagsak na doon sa may pinaka-ground. Pero itong ginagawa nitong mga bombero, iba't ibang mga bombero na ito dahil tinagsan na sa ikalawa hanggang ikatlong alarma itong sunog ay dumating na rin yung iba pang mga fire trucks mula dun sa iba't ibang distrito ng Bureau of Fire Protection sa iba't ibang lugar dito sa National Capital Region. Kaya't lalo pang kumapal yung bilang nitong mga bombero. Okupado na itong malaking bahagi buong harapan at dito sa may bahagi ng Pitimini Street ay hindi na madaanan. Yung mga pampaserong sasakyan at mga pribadong motorista ay pinakakanan na dito sa may Pitimini Street at lalabas doon sa kabilang kanto upang sa ganoon ay hindi mabala itong mga bumbero doon sa pagbuga, patuloy na pagbuga dito sa nasusunog na malawak ito, Mayor, itong ganun ba? Ano bang yung cold storage sa facility na yan, ano bang mga laman yan, Val? Mga frozen meat products. Wow. Mga karne ng pagpoy, baka, manok. At kanina, itong kanilang 21-wheeler truck na nandito sa loob, ito yung nag-distribute sa iba't ibang mga lugar. Dahil distributor ito, Mayor, ng mga meat products. Frozen products, Products. Ay lumabas kanina yung 21-wheeler truck. May kargang yung mga naisalba nila ron sa loob, lumabas na. At isa pa sa dahilan kung bakit lumabas, Mayor, dahil sa baka tupukin na rin ang apoy. Malawak yung compound ito, Mayor, ang isang buong block So siguro, hindi ko alam, I don't know kung may... Ilang hektarya yan? Kung ilang hektarya ito. Malawak malawak itong lugar na ito. At napapalibutan na ng mga bombero, maging doon sa side na business establishment, yung nakahilera hanggang doon sa residential area. Ayan, residential area yung katabi rin yan, no? Nakikita sa video mo. May mga residential area din na bahagi, pero mas malaki, Mayor, yung mga commercial areas. Mas malaki mga commercial areas. Itong nakikita ninyo ngayon na pagbuga nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay ito mismong isang tangay na ito ng Shell Gasoline Station. Pader na yung pagitan, pader na lang yung pagitan, aabutin na itong kanilang opisina. Kaya ito ngayon yung binobomba nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ang laki ng apoy kanina dito, Mayor. Kung wala itong mga bomberong nandito at nakakonsentrate doon sa kaliwang, doon sa unahang bahagi, doon sa likurang bahagi, hanggang doon sa may kabilang gate nila, dahil ang gate nila, Mayor, ay dalawang malalaki. Isa doon sa pasukan ng mga empleyado dito sa kahabaan nitong FPJ Avenue, hanggang doon sa may gilid, yung Pitimini Street, yun yung pasukan. Pero Val, wala namang nasaktan na namatay dyan sa sunog na yan. Ang laki. Wala pang reported na ganong detalye, Mayor. Wala pang ganon. Wala ding hinahanap
na mga Empleyado. Oo. sa storage facility na ito. Nangyari yung insidente, Mayor, narinig daw ng mga residente, may tindahan dito sa may pinakaharapan, narinig daw nila yung malakas na pagsabog. Naku. Pasato alas 2 ng madaling araw kanina hanggang sa makakita na sila ng usok na malaki at doon na nagsimula yung paglagablap ng apoy na hanggang sa mga oras na ito ay may mga bahagi pa na tinutupok ng apoy sa kabila ng napakarami lang beses nang nagpabalik-balik yung mga first responder na mga bombero ay pabalik-balik na para kumuha ng supply ng tubig dahil napakalawak nitong compound, nitong cold storage facility na ito na yung mga establishmento sa paligid ay tumigil sa operasyon, particular na itong gasoline station. Meron pa dito yung Dunkin' Donut at maging yung ilan pang mga establishmento. Merong sangay ng isang Robinsons Easy Mart dito, Mayor. Kala ko bank na. Lumabas yung kanilang mga empleyado, dala-dala yung kanilang mga pushcart. May kargang mga paninda, Mayor, yung mga tubig. Grocery items. Oo, grocery items ipinamimigay dito sa mga bombero dahil wala pang nag-aagahan na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na mula pa kaninang madaling araw ay nag-respond na dito sa malaking sunog na nangyayari dito sa isang cold storage facility. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pang sinyales na ito'y idideklarang fire out ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. So yung ating mga kababayan na galing ng EDSA, particular na doon sa Balintawak, at gustong kumanan dito sa kahabaan nitong FTJ Avenue, dyan sa bahagi ng Muñoz, pinapayuhan ng Bureau of Fire Protection dahil matatraffic lamang po kayo. Mas makabubuti kung umikot na lamang kayo, baybayin na lamang ninyo ang kahabaan ng EDSA at kumanan na lamang kayo dun sa bahagi ng Quezon Avenue. Kung patungo kayo dito sa may lungsod ng Maynila o patungo diyan sa may bahagi ng Quezon Avenue, dahil matatraffic lamang yung mga sasakyan, mga pribado at maging yung mga pampublikong mga sasakyan na dumadaan dito sa FPJ Avenue dahil dito sa ilang oras ng sunog na nangyayari dito sa isang cold storage facility sa FPJ Avenue dito sa Del Monte, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales.